Bakit mahalaga na dinidiskurso natin ito? Para po hindi kayo mabudol ng mga propagandista ng mga pabor dito sa huwad na impeachment laban sa nasasakdal. Yan po yung standard of proof, hierarchy, ranggo ng mga ebidensya. Proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, preponderance of evidence, and substantial evidence. Tanong, paano kung 50-50? 50-50, hating-hati. Kung baga po yung timbangan ng Lady Justice, hindi bumigat sa kanan o hindi bumigat sa kaliwa. Pantay pa rin. Pagkatapos ng presentation, pagkatapos ng trial, pagkatapos ng pagdinig, pantay pa rin. Ano pong gagamiting panukat? Yan ba yung proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, preponderance of evidence, or substantial evidence? Wala po doon. Papasok na po dyan yung equiponderance of evidence rule. Equiponderance of evidence rule o yung equipoise doctrine. Ano po yung equiponderance of evidence rule? 4 yung binanggit nating ranggo, ha, huwag kayo malilito. Proof beyond reasonable doubt, clear and convincing evidence, preponderance of evidence, and substantial evidence. Pagka wala pong magamit dito, dahil yung timbangan ng Lady Justice ay ganyan yan pa rin. Hindi siya bumigat sa kanan, hindi siya bumigat sa kaliwa, pantay na pantay, 50-50. 50-50, hindi po 6-7, ha? 50-50. Papasok po dyan yung application ng equipoise doctrine or equiponderance of evidence rule. Ano pong ibig sabihin nun? Pagbalansyado pa rin yung scales of justice, 50-50, malinaw. Walang napatunayan, walang hindi napatunayan, ito po'y magre-resulta sa dismissal ng kaso. Ito po'y magre-resulta sa acquittal ng nasasakdal. Bakit? Pag hindi mo napatunayan ang kaso mo at 50-50 ang naging laban, hindi naman pwedeng toss coin. O toss coin na lang kung sinong guilty o kung sinong hindi guilty. Sinong mako-convict, sino ang ma-acquit, sino ang matatanggal sa pwesto at sinong mananagot, sino magkakaroon ng perpetual absolute disqualification. No, malinaw yan. Sapagkat mahalagang malaman ninyo ito. Pagka gumulong po ang impeachment trial, kahit po mag-resign sa pwesto ang kahit na sinong impeachable officer, hindi po matatapos doon ang impeachment process. Maaari pa rin silang mag-convict on the basis of the evidence presented. Bakit? Baka sabihin nyo, nag-resign na, bakit pa matutuloy? Sapagkat yung penalty po ng removal at, sabi po kasi ng batas, penalty of removal at disqualification, perpetual absolute disqualification or disqualification to hold public office, pareho po itong principal penalties. Hindi po aksesorya lamang yung disqualification to hold office. So kahit mag-resign, yung nasasakdal, yung impeachable officer, gugulong po yun, maaari pa rin po mag-convict ang mga senator judges. Kaya mahalaga na naiintindihan ninyo yung mga baitang or standard of proof of hierarchy pagdating po sa ebidensya o panukat na gagamitin sa mga ebidensya diyan sa impeachment court. Yung equipoise doctrine or equiponderance of evidence. Sa legal principle po, pagtabla yung ebidensya, 50-50, malinaw. Papasok na itong equiponderance of evidence rule that will result in the acquittal of the accused. Why? Ibig sabihin lamang, pag nag-50-50, hindi umusad ang prosecution. The prosecution failed in its case. Kaya dapat lamang ma-acquit yung nasasakdal dahil constitutionally presumed innocent pa rin siya. Kaya ito po ay magre-resulta sa acquittal ng akusado at dismissal na ng articles of impeachment na inihahain laban sa kanya. So yan po yung standard of proof o hierarchy para hindi kayo maguluhan. Yung proof beyond reasonable doubt, yung clear and convincing evidence, yung preponderance of evidence, at substantial evidence. Yan po yung 4
At kapag ka talagang 50-50 yung naging resulta pagkatapos ng pagdinig, it will result in the acquittal of the accused by virtue of the application or observance of the equiponderance doctrine or the equiponderance of evidence rule. Ibig sabihin, bigo ang prosecution na mapatunayan na guilty yung kanyang idinedemanda. Again, this is in consonance or in pursuance and observation of the constitutional right to be presumed innocent until proven otherwise. Kaya ang ating pamagat ngayon, Constitution, Prostitution, and Zero Jurisdiction. Constitution, hindi dapat isang tabi. Yung mga political prostitutes, let's not allow them to prostitute our Constitution, especially in cases like this that we are now facing as a nation and as a people, itong huwad na articles of impeachment na may zero jurisdiction ang ating Senado bilang impeachment court. At dagdag ko ho dyan, yung zero jurisdiction. No? Zero jurisdiction din ang ICC dito sa ating bansa. No? Zero jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Bakit kanyo? Sapagkat, alam ho ninyo, walang jurisdiction ng ICC. Mali yung para sa aking mata bilang abogado at bilang Pilipino, mali yung naging posisyon ng kasalukuyang Solicitor General. Bakit? Marami yung nagsasabi, expected yan sa Solicitor General na kumampi dyan sa pamahalaan dahil siya ang Solicitor General. Mali rin po yung pananaw. Let me just correct. Yung may mga ganoong pananaw, mali po iyon. Ang Solicitor General po, bagamat ito'y agency attached under the Department of Justice. Under the Department of Justice po yan eh. But only for purposes of budgetary. For budget lamang. Kaya siya nasa ilalim ng Department of Justice. But in actuality and in legal principle, independent po ang Office of the Solicitor General. At mali din po yung notion na ang Solicitor General o yung Office of the Solicitor General will and shall always side with the cause of the government offices, agencies, instrumentalities. Mali po iyon sapagkat merong katangi-tangi na character ang Solicitor General, yung Office of the Solicitor General. Nandyan po sa kanilang mandato under PD 478 Section 1, Paragraph K, PD 478, Section 1, Paragraph K. Yung pagiging People's Tribune, yung pagiging Tribune of the People, yan po ang tunay na diwa ng Office of the Solicitor General. Yan po ang tunay na karakter ng Office of the Solicitor General. Hindi po siya lapdog ng administrasyon o ng pamahalaan. Siya po ay independent at siya nga po ay yung People's Tribune or Tribune of the People. Anong ibig sabihin ng People's Tribune or Tribune of the People? Maaari siyang hindi sumang-ayon, hindi sa Republika, kung hindi sa mga politiko, sa mga pansamantalang nariyan sa pwesto, sapagkat ang tunay na kliyente ng Office of the Solicitor General ay ang Estado, ang Republika ng Pilipinas. Malinaw, batras kayo kanina, di ba binanggit ko, pagdating sa ating saligang batas at pagdating sa ating impeachment process, ganun din dito sa Solicitor General. Hindi ba yung Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, from you, from me, from us. Yan din po yung pinaghuhugutan ng pagiging tribune of the people or People's Tribune ng Office of the Solicitor General. Hindi po siya kinakailangan laging nakasang-ayon sa ating pamahalaan, lalong-lalo na kung ito ay mali na at salungat na
sa interes ng Estado. Litin ko sino ang Estado? Ang sambayan ng Pilipino, hindi ang presidente, hindi ang kung sino-sinong matataas na opisyal ng pamahalaan, kung hindi ang Republika ng Pilipinas, ang kanyang pangunahing kliyente. At hindi ito'y kwentuhan lamang. Napatunayan na ito doon sa unang kaso, hindi ba? Matatandaan ninyo yung maisog na dating Solicitor General Minardo Guevara. Tumanggi siya, iniwas niya ang OSG from defending the position of this tyrannical administration na sinasabi niya na consistent yung dating OSG. Bago itong kasalukuyang Solicitor General, it was Solicitor General Minardo Guevara na hindi siya pumayag na ipagtanggol ang posisyon ng tyrannical and abusive administration dahil naniniwala ang Office of the Solicitor General being the People's Tribune or Tribune of the People, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, walang visa ang warrant of arrest na inisyu ng ICC na hindi dumaraan sa local courts. Yan ang naging matindi, matapang, maisog na posisyon ng dating Solicitor General Minardo Guevara. Kaya huwag tayong papadala sa propagandista ng gobyerno ng pamahalaan na yung posisyon ngayon ng Office of the Solicitor General, meron daw visa, meron daw jurisdiction, meron daw authority ang ICC magpatupad ng kanilang warrant dito sa Pilipinas. Mali po yun, salungat doon sa naging una ng posisyon ng Office of the Solicitor General being the People's Tribune or Tribune of the People. Subalit yan ay sa katauhan ng dating Solicitor General Minardo Guevara. Malinaw po yan, yung Tribune of the People. Sumalungat ang Office of the Solicitor General dahil consistent sila na wala ng personalidad ang ICC mula nang nag-withdraw ang Pilipinas noong 2019 bilang miyembro nito. Therefore, walang jurisdiction, zero jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Tingnan ninyo yung total turnaround nung naging posisyon ng OSG being the People's Tribune or Tribune of the People. Pinagtatanggol niya hindi interes ng political elites, hindi interes ng isang pamilya, hindi interes ng kung sino mang pangulo o kung sino mang opisyal ng pamahalaan. Ang pinagtanggol ng dating Solicitor General Minardo Guevara, ginamit niya yung pagiging People's Tribune or Tribune of the People, alinsunod sa kanyang mandato sa PD 478, Section 1, Paragraph K. Ano, malinaw yan, yung People's Tribune or pagiging Tribune of the People. Ano, si Jinky Palma, maraming salamat sa iyo. So yan dapat ang naging posisyon. Wala, hindi tayo dapat magpasaklaw sa banyaga. Dapat ang naging posisyon ng kasalukuyang Solicitor General ay katulad sa pagiging People's Tribune or Tribune of the People na ginawa nung kanyang pinalitang Solicitor General sa katauhan ng napakahusay, magaling, maisog at talaga namang Pilipino sa paninindigan, sa isip, sa salita at sa gawa, si Solicitor General Minardo Guevara. Ginamit niya yung Section 1 subparagraph K ng PD 478, yung pagiging People's Tribune or Tribune of the People ng Office of the Solicitor General. Kaya dito malinaw, naging posisyon na ng OSG na zero jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Subalit nag-somersault, bumaliktad, nagsirko bigla ang posisyon ngayon ng OSG. Nais nila na ihandog ang isa na namang Pilipino sa kamay ng naglalaway na banyaga diyan sa The Hague. Yan ay pagtatraidor. That is essentially prostituting our Constitution when they know for a fact that ICC has zero jurisdiction in our country. Naging malinaw na posisyon ito dati ni Solicitor General Minardo Guevara. Dapat merong consistency, dapat ang pinaglilingkuran, ang pangunahin
kliyente ng Office of the Solicitor General ay ang Republika ng Pilipinas, ang sambayanang Pilipino, ang Estado, hindi ang kung sino-sinong Poncio Pilato na kasalukuyang nanunungkulan sa matataas na posisyon sa ating pamahalaan. Yan po ang ating naging topic ngayon, the Constitution. Huwag tayong pamayag that they will prostitute our Constitution, bababuyin. Let us work for everybody. Nagtulong-tulong tayo, let us uphold, respect, and defend our Constitution. ICC has zero jurisdiction over the Philippines. ICC has zero jurisdiction over the person of any Filipino citizen. Wala silang jurisdiction, hindi dapat ibigay ng ating pamahalaan ng sino mang Pilipino dyan sa kamay ng ICC. Kung merong Pilipinong lumabag sa kahit na anong batas, siya'y dapat litisin dito sa Pilipinas, sa harapan ng ating kapwa Pilipinong hukom o mahistrado at hindi sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa dahig. So sana ho ay nakadagdag ako sa inyong mga kaalaman at nadagdagan ko ang inyong kamulatan sa ating talakayan ngayong umaga about Constitution, our move not to allow the political elites to prostitute our Constitution at paalala palagi ang zero jurisdiction ng Senado bilang impeachment court sa isang budol na articles of impeachment. Dapat yan dismiss forthwith at wag din tayong pumayag na magpatuloy itong pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon at kinikilala pa rin kahit malinaw na zero jurisdiction ng ICC dito sa Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagpapahintulot sa akin na samahan ko po kayo ngayong araw. Subaybayan po niyo yung magaganap dyan sa Senado at maging maingay po tayo sa pagbibigay ng suporta sa ating mga kasalukuyang miyembro ng mayorya ng Senado para hindi po sila ma-pressure, matakot, masiraan ng loob. Nasa likod ninyo ang higit na maraming mamamayang Pilipino nakasuporta sa inyo. Huwag nyo sana kaming biguin. Itaguyod ninyo ang ating saligang batas. Uphold, defend, and respect our Constitution inasmuch as the Filipino people, majority of the Filipino people supported you, our dear senators, and the Senate as an institution when you were under siege last week. Muli, ako po ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez. Sana ay nakatulong ako sa pag-angat ng mga pampublikong diskurso hinggil sa mga mahalagang usaping panlipunan. At sana ay nakatulong ako mabigyan mulat at dagdag kaalaman sa inyong lahat para makabuo kayo ng inyong maisog, matapang, sarili, opinyon, kuro-kuro at paninindigan. Muli, maraming salamat. Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.